Panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinisi po ni Amy Marcos sa pagbagsak po ng kanyang rating, pagkakatanggal niya sa Magic 12. Ito pong pagbagsak po ng rating ni BBM. Pero yung hindi po pagtupad ni BBM ng kanyang mga ipinangako, yan po yung pangunahing rason ni Amy Marcos bakit bumabagsak yung rating ni BBM ay hindi niya po sinisisi kay BBM mismo, kundi sa mga taga-bulong. Yan. Hanggang yun yung problema kay Amy. Hanggang sa kahuli-hulihan ay talagang pinagtatanggol pa rin niya yung kanyang kapatid. Pag-uusapan rin po natin ito po, no, si Sharon Cuneta ay muli na naman po si Sharon Cuneta na nag-inarte. Bakit daw po ayaw nating iboto ito pong si Kiko Pangilinan? Very obvious naman yan, Sharon. Pero basahin po natin yan maya-maya. At pag-uusapan din po natin, ito po, no, pinagre-resign na po ni Sal Panelo. Ito pong si Auntie Claire bilang spokesperson dahil sa kapalpakan niya po, partikular, dito po sa 7 pesos na bigas na ayaw niya pong ipaliwanag. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Alam niyo po, ito po si Sharon Cuneta, hindi ko alam kung saan tong interview ba to o kung ano pa man, na nakita natin na parang mangyak-ngyak pa. Best Actress. Lalo bang Best Actress na to si Sharon? Okay. Sabi niya, Sharon Cuneta may mensahe sa mga Pilipino, bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Tignan niyo po tapos may mga akusasyon kasi sila na hindi naman karapat-dapat. Ayon po kay Sharon, bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Ano po yung mga doubts ninyo? Kasi lahat ng kasinungalingang nilalabas against him, may resibo kaming katapat. Mayroon kaming magpapasawalang katotohanan doon sa binibintang nila sa mga paninira nila. Okay. Ito po, etong sinasabi ni Sharon, hindi ko alam kung saan nagmumula, no? Ang gustong sabihin ni Sharon, iboboto dapat sa dami po ng kandidato na senador, ang mga Pilipino dapat iboto si Kiko. Pero dahil sa siya'y sinisiraan, hindi na lang binoboto. Alam mo, Sharon, ni sa hinagap, wala talaga kaming balak iboto. Ito po ang sitwasyon ng politika sa Pilipinas, Sharon, makinig ka. Maraming Pilipino pro Duterte, no? Kung may paninira man kay Kiko, hindi namin nabalitaan. Hindi porket hindi iboboto, si Kiko, hindi namin siya iboboto dahil siya ay dilawan. Period. No? Hindi dahil siya ay siniraan. Dahil kami maka-Duterte. Alam namin yung mga dilawan, mabababaw po. Hindi po talaga naglilingkod yung mga lintik na dilawan na yan, no? Kaya nga dilawan, pag ganun-ganon, no? Kung sinong pwede nilang kampihan. Okay, para sa yung kaalaman, Sharon, kung malakas ang mga pro-Duterte, natural hindi po maisasama si Kiko sa mga mananalo. Nakakadagdag pa ngayon na irritable, nakakairita. Di mo ba naunawaan? Nakakairita si Kiko at nadadagdagan yung pagkairita namin sa pag-iinarte nyong mag-asawa. Napaka-arte nyo.
Sa totoo lang, napaka-arte nyo. Hindi naman 13 lang yung tumatakbong kandidato. Daan-daan ang tumatakbo. Napaka-arte ninyo para kayo iboto. Parang umiinog lang ang mundo sa inyo. Pag hindi mananalo si Kiko, inaayawan siya. Hindi ba pwedeng meron kaming Duterte at wala rin siya sa pagpipilian naming +2? Simple lang yan. Duterte kami. Maraming mga Duterte ayaw na sa mga Dilawan dahil ang mga Dilawan ang mga plastic na tao. Patunay na plastic kayo. Katulad lang yan ang pag-ayaw namin kay Marrojas noon. Ako na magpapadyak. Totoo ba yun na nagpapadyak si Marrojas? Yung pag-inarte na kumakain kayo sa takip ng kaldero, insulto sa amin. Yung ba naintindihan yun? Dahil kahit kami mahirap, bibili kami ng tagsi-10 pisong plato. Iniinsulto nyo kami. Hindi kami kaming mga mahirap, hindi kami mga buang. Labas na yung mga kaldero, kakain na tayo. Yung mga takip lang ang gagamitin muna. Yung mga pag-inarte nyo, yung mga kunwari nakikiisa kayo sa mga mahihirap, yan yung nakakadagdag ng pagkabwisit namin sa inyong mga Dilawan. Lahat kayong mga Dilawan, pare-pareho kayo. Buti nga, wala na kayo sa buhay. Nakakairita. Nakakairita sa aming mga mahihirap, yung mga pinaggagawa niyong mga kaplastikan. Totoo, Sharon, kumakain kayo sa takip ng kaldero? Katarantaduhan yung mga pinaggagawa niyo. Ibig niyo sabihin, porket tumatakbo kayo sa politiko, kahit yung mga imposible, hindi naman talaga ginagawa. Kumakain ako sa takip ng kaldero, humigop na sabaw na hindi man lang na dantayan ng yung labi niya ng sabaw. Yun. Kaya kami nagagalit. Lalo namin hindi iboboto yan. Yang asawa mo. Kasi pinaglalaruan nyo kami. Kami, makamahirap kami. Kakain kami sa kaldero. Kakain kami sa takip ng kaldero. Pumunta ka nga sa bahay ng mahihirap. Meron 10 pisong made in China na plato. Baka nga hindi lang 10 piso eh. Ang arte-arte nyo. Napaka-arte nyo. Tumakbo kayo, magsabi kayo ng mga plataforma, hindi yung higop tayo ng sabaw na hindi dadampi sa labi. Nakikita. Ngayon, alam nyo na kung bakit kami asar. Ang arte-arte nyo kasi. Panay kayo kaartehan. Okay, punta na po tayo sa iba pang topic. Kala mo umiinog sa kanila mundo eh, di ba? Kung may paninira naman kay Kiko, may resibo kami. Mayroon kaming patunay para patunayan na mali yung paninira nyo. Hindi na namin kailangan paniraan. Kumakain sa takip ng kaldero, kaserola o kung ano man ang tawag nyo riyan. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po si Auntie Claire. Pinayuhan po ng dating tagapagsalita ng Pangulo. Ito po si Attorney Panelo. Sabi ni Attorney Panelo, hindi po pwede yung ginagawa mo na magsasalita ka sa vlog mo. Tapos ihiwalay mo. Pag tinanong ka, sa mali mong sinabi, mali yung sinabi mo sa vlog mo. Yung sa 7 pesos, hindi mo naintindihan na ang ibig sabihin ni Tatay Digong, alam naman namin na naiintindihan mo, Auntie Claire. Ang problema sa iyo, Auntie Claire, no?
akala mo sa mga Pilipino, mga bobo lahat. Yan yung problema mo, Auntie Claire. Porkit may sinabi si Tatay Digong na 7 pesos, hindi ba madali lang intindihin? Reduce the price of rice to 7 pesos. Hindi ba madali lang intindihin yan? Na ang ibig sabihin ni Tatay Digong, babaan ng 7 pesos ang presyo ng bigas. Hindi ka sa hindi matalino. Matalino ka. Ang problema minsan sa mga matatalino, tingin nila sa mga kausap nila, pwede nilang paikutin, pwede nilang bubuhin. Balik tayo kay Kiko, di ba? Yan yun eh. Sa sobrang talino nyo, akala nyo, pwede nyo nang uli paikutin yung mga tao. Okay. Simple lang yung reduce. Babawasan mo ng 7 pesos. O ngayon, tinanong ka ng reporter, ay wag natin pag-usapan yan kasi sa vlog ko yan. Nililinaw nga sa'yo. Wala daw kinalaman yun. Ang trabaho niya raw doon ay paliwanag yung mga sinasabi ng Pangulo. Bakit pag ang usapin ng Duterte, ibig mo sabihin, nagkukwentuhan kayo ni BBM tungkol sa mga Duterte? Kalokohan yung mga pinagsabi mo. Kung totoo yan, na ang tanging papel mo dyan sa Malacanang ay ipaliwanag yung mga sinasabi ng Pangulo, ang tagal nyo naman nagkukwentuhan araw-araw. Ibig mo sabihin, yung mga ni-research mo tungkol sa Duterte, galing din kay BBM yun. Akala nyo kasi, yun yung mahirap, no? Ang talino nyo, lagi siguro kayong mga top 1, yun yung problema eh. Ganyan po kayo daig ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, no? Bagamat matalino, hindi siya valedictorian. No? Ang ginagawa ni Tatay Digong, yung talino niya, ginagamit niya bilang praktikalidad. Ano ba kinakailangan ko para pumasa? 75? O 77, pwede na ako dyan. Hindi niya naghangad na maging honor, pero naging presidente siya ng Pilipinas. Ano ngayon yung mga honor niyang mga kaklase? Kinuha niya bilang tauhan niya. Magagaling pala kayo eh. Di kukunin ko kayo bilang mga tauhan. Yung magagaling niyang mga kaklase sa San Beda College of Law, yun ngayon na napagkatiwalaan niya, kaya gumanda yung patakbo niya sa Pilipinas. Marunong siyang kumuha ng mga kaklase niyang magagaling. Ang problema sa inyong mga marurunong, pakiramdam nyo, dahil marunong kayo, lahat na inferior sa inyo. Pag sinabi ko tong 7 pesos, wala na makakahalata nito. Pag ang interpretasyon ko sa 7 pesos, sasabihin ko lang sa mga BBM, hanapin nyo rin yung 7 pesos ni Digong. Yun na ang mangyayari. Tama. Yun nga ang ginawa nitong mga BBM. Pero hindi nyo ba naisip? Kaya sila loyalista hanggang ngayon? Dahil marami ko nakakausap. Ako loyalista ako ng ama. Pero hindi ako ng anak. Malayong-malayo yung anak sa ama. Sinasabi po yan ng mga matatandang loyalista. Malayong-malayo yung ama sa anak. Simple lang po yan. Sa talino pa lang, talagang malayo na yung ama sa anak. Tingnan nyo, mga loyalista, no to Pogo. Kailan kami kumampi sa Pogo? Lintik na. Kailan namin pinopromote yung Pogo? Alam nyo po, yung Pogo, total, binuksan nila yan, no? Nung Pogo, nung panahon ni Duterte, ano pagkakaiba? Dahil kayang ipatupad ni Duterte yung batas, wala tayong problema sa Pogo. Nakarinig ba kayo ng mga problema natin sa Pogo? Kailan tayo nagkaroon ng problema sa Pogo? Correct, nung panahon na ni BBM. Di ba?
Nung panahon ba ni Duterte, may mga problema tayo sa Pogo? Simpleng ano lang yan, di ba? Peace and order situation. Oh, may mga sutil ba? Meron. Katulad rin lang yan, nang may mga sutil pa rin nung panahon ni Duterte, kaya lang nag-awat yung mga sutil eh. Bakit? Masutil sa kanila yung Pangulo. May mga magnanakaw pa rin nung panahon ni Duterte. Kaya lang nag-awat sila. Bakit? Eh baka ipakain sa kanila yung perang ninakaw nila. May mga terador din. May mga drug pusher din. May mga addict din nung panahon ni Duterte. Pero hanggat maaari, kung naiwasan nila, iniwasan nila. Ano ang kasabihan? Nagtabaan yung mga addict nung panahon ni Tatay Digong. Totoo ba yan o hindi? Kahit kasabihan lang yan, may bahid po yan ng katotohanan. Bakit kaya? Natakot eh. Di ba? Bakit kaya? Natakot. Meron dito. Warning, maaaring ma-restrict ang iyong account 10 minuto kapag hindi nag-end ng live. Ganun ba? O ikaw nang tanggalin ko. Masyado ka masyado ka maraming alam. Ano ngayon kung ma-restrict ako sa TikTok, hindi naman ako kumikita dyan. Pag na-restrict ako dyan, gagawa lang uli ako ng TikTok. Walang sakit-sakit. Bugok talaga. Okay. Ang dami mga tulunggis eh, no? Hindi ako mahilig magtanggal sa TikTok dahil mga laruan ko kayo eh. Anak ng pupa, paano ko naman hindi tatanggalin? I-restrict daw ako within 10 minutes. Tok mo lang po siya. Okay. Punta na po tayo ha. Punta po tayo, balikan po natin. Ante Claire, ang payo sa'yo ni Panelo, total, gusto mo hiwalay yung pagiging vlogger mo at saka pagiging spokes mo ng Pangulo. Mag-resign ka na bilang spokes ng Pangulo. Kasi bilang taglay-taglay mo yan eh, kahit saan ka eh. O kahit ikaw ay mag-vlogger lang, sabihin mo, hindi ako nagsasalita ngayon bilang spokes ng Pangulo. Nagsasalita ako bilang vlogger. Anong gusto mong sabihin? Bilang vlogger, pwede kang magsabi ng hindi totoo. Pero bilang PCO Undersecretary, tapat lang yung sinasabi. Pero bilang vlogger, pwede kang magsabi ng hindi totoo. Yun ba gusto mo ipahiwatig? Huwag daw pag-usapan yun. Dahil labas naman daw yun sa trabaho niya. Katarantaduhan yun. Once na ikaw ay government employee pa lang ha, taglay-taglay mo yan kahit saan. Kaya nga hindi po pwedeng, kunwari merong kang plakang pula, hindi pwedeng yung plakang pula iparada mo sa beer house eh. Dahil natapos man ang inyong maghapon, uwian man, sabihin mo mang uwian na naman eh. Sabihin mo mang uwian na, government employee ka pa rin. Hindi mo na mahuhubad yan. Lalo ka na. Nagsasalita ka para sa Pangulo. Uy, may nagpakape, hindi natin nabati. Sino ba yung nagpakape? Teka lang, batiin muna natin ha. Baka magtampo. Roxanne Badron, thank you very much sa 698 Singapore dollars. Yan, maraming salamat sa iyo. Teka, tingnan natin kung siya ba ay ay moderator na. Baka hindi pa ito moderator. Moderator na si Roxanne. Okay.
Punta na tayo. Punta na po tayo sa dito kay Amy Marcos. Sabi po ni Amy Marcos, yung pong dahilan ng kanyang pagbagsak pagkawala niya sa top 12 kasi laging nasa top 12 siya noon dahil po Marcos siya, no? At bilang Marcos, damay siya dahil kaapelyido niya yung pangulo. Saan siya nadadamay? Damay po siya dito sa pagbagsak ng rating ni BBM. Tama naman 'yun. Kung galit po yung mga tao kay BBM, galit din sa kanya. Hindi lang po naman dahil Marcos din siya. Dahil dalawa sila ni BBM na nanligaw kay BP Sara. Dalawa sila ng budol. Okay? Kaya ano ba ang papel ni teka, sagutin muna natin. Ano ba papel ni Panelo? Ang papel po ni Panelo, opposition po kami. Ang papel po ng opposition, banatan yung administrasyon. Hindi nyo pa rin ba alam mo yun hanggang ngayon? Ang papel naman ng pro-administrasyon, kayo, ang papel nyo naman, dapat, kayong mga loyalista at mga pro-BBM, ang papel nyo dapat, ipagtanggol, ipagmalaki yung mga nagawa ni BBM, ipagtanggol yung gobyerno ni BBM. Hindi nyo alam yung trabaho nyo. Ang trabaho nyo, umaatake rin kayo. Kami lang ang aatake sa pero kayo magtatanggol. Dahil naging pro-government din kami, naging pro-admin din kami. Nung si Tatay Digong presidente, pinagtatanggol namin laban sa batikos ng mga dilawan. Naintindihan nyo? Okay, ano po ang sabi ni Amy Marcos? Kaya, huwag nyo sasabihin, ano ba papel ni Panelo sa gobyerno? Yan po ang papel ng oposisyon. Mahilig kayo magpatigil na, huwag nyong batikusin, huwag butakusin. Sino ba batikos? Anong walang rights? Hindi nyo na naman naintindihan. Tatagalugin ko, ang papel ng oposisyon, banatan yung administrasyon. Ano bang sinasabi nyo walang rights na naman? Tignan nyo sila, nagtatanong siya, ano ba papel ni Panelo para pababain si Siya rin na sumagot. Ibang sinagot ko, ang sabi ko, ang papel ng oposisyon, banatan yung administrasyon. Kaya binabanatan niya si Claire Castro. Ano ba papel niya? Wala siyang rights. Pareho lang Pareho lang kayo ng mga utak kasi naririnig nyo lang yan. Hindi naman original sa inyo yan. Opposition ba ang admin ngayon? Putang tanga talaga to. Sagutin niyo po. Opposition ba ang admin ngayon? Very basic yun. Hindi mo pala alam. Alam mo, Brad, eto payo ko lang sa'yo. Pag medyo konti lang ang baon mong utak, dalawa lang ang pwede mong gawin. Manahimik ka lang kasi mahalata namin na kaperaso lang ang utak mo at saka wag kang sisinga. Baka maisinga mo yung kaperaso mong utak. Yun lang ang payo ko. Meron ba naman nagtanong, oposisyon ba ang admin ngayon? Naknampupan hindi niya yata alam kung ano ang meaning ng oposisyon at Hindi niya yata alam ang meaning ng oposisyon at administrasyon. Yun lang ang may papayo ko sa inyo. Tahimik lang, tangu-tangu lang, mapagkakamalan pa kayong lalim naman ito. Ano kaya iniisip nito? Bakit tayo tangu-tangu lang? Nagsalita ka na naman. Nagsalita ka na naman, Brad. Yung payo ko, kasi effective to. Hindi mo mapaglalalangan sa kadadakdak yung mga tunay na matatalino. Akalain mo ang itanong mo ano ba ang administrasyon ngayon? Oposisyon? Naknampu pa naman.
Para mong tinanong, ganito Brad yung tanong mo ha. Kung hindi mo naiintindihan yung mga meaning niyan, para mong tinatanong, ano ba kulay ng puti? Itim? Yun. Magkasalungat yun eh. Kakalive mo, di ka pa naliligo. Tapusuhan mo ko. Ano mo nalaman na hindi ako naliligo? Anak ng tinapay. Anak ng pupa. Alam mo na hindi ako naliligo. Bakit? Bago tong t-shirt ko. Bagong ano yung buhok ko. Ano bang? Hay nako. Eto ang suot ko kanina. Talaga? Dalawa lang po ang kulay ng t-shirt ko, puti at itim. At bultuhan po ako kung bumili. Sa Divisoria po ako namimili. 12 na po kung bumili ko. Mas tipid, mas mura. Naintindihan nyo na. May libag pa raw ako sa tenga. Balik na tayo mga kapatid. Pasensya na po kayo ha. Talagang ano yan, talagang pinagkakatuwaan lang po natin. Pinagkakatuwaan lang po natin sila. Ha? Hayaan nyo na po. Okay. Punta na po tayo rito sa kay Amy Marcos, no? Marami po siyang sinabi, revelasyon eh. Una sinabi niya, nanghinayang siya kasi hindi ito yung Marcos administration. For 37 years, napilit nilang binangon yung pangalan. Kasama si BBM nagbangon. Tapos, nung nakabalik sila sa Malacanang, actually, ang gusto lang nila yung respectability. Hindi naman po yung Malacanang eh. May bonus pa nga, nakabalik talaga sila sa Malacanang. Pero nanghinayang si Amy kasi nakabalik nga sila sa Malacanang. Hindi naman niya inaasahan yung ginawa ni Marcos. Walang natutupad sa mga pinangako. Kapatid na to ha. Kaya kayong mga BBM supporters, mag-isip-isip kayo. Eto kapatid na to eh. No? Alam mo yon, kapatid na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya po sinisiraan si BBM. Yan yung problema ko kay Amy. Kahit na ano ng pananaw niya, hindi niya magawang siraan. Kasi Marcos yan eh. Sa totoo lang sa experience nila mga Marcos, 37 years na talagang sila ay down na down. No? 37 years na sila ay down na down. Tapos, nakabalik sila sa panunungkulan. Tapos, wala lang din. Nanghihinayang siya sa chance na binigay sa pamilya nila. Totoo naman yun, no? Nakakapanghinayang yung chance. Parang yung mga Aquino rin, nabigyan ng pagkakataon muli. At muli na namang sumemplang. Dahil kay Pinoy na walang alam kundi, sumalangit nawa ang kaluluwa. Okay, balikan natin, no? Totoo yun, eh. Nariyan pa rin daw. Kay Amy Marcos to, ha? Nariyan pa rin yung mga smuggling, naging DA pa yung kapatid niya eh. Smuggling, mataas pa rin yung mga presyo ng bigas, no? Naging import dependent tayo samantalang tinutukan niya sa simula ng termino niya yung pagiging Department of Agriculture Secretary. Agriculture Secretary si Marcos eh. Talagang tututukan niya eh, pero ganun pa rin, walang improvement. Lalo pa tayo naging dependent sa pag-i-import. So wala talaga, no? Kumbaga, ang nag-grade na sa kapatid. At sinasabi to ni Amy, malamang dahil sa kalagayan niya ngayon na talagang bagsak siya, no, sa top 12. Kung maisasalba siya ni BP Sara, si BP Sara na lang yung pinanghawakan niya. Okay, ako ba naniniwala kay Amy? Maraming beses ko nang sinabi to, mangga si Amy, no? Okay, maraming beses ko nang sinabi to na manggagamit
Yan si Amy. Hindi niya alam. Nagagamit natin siya ngayon. No? Ine-expose niya yung kanyang kapatid. Ine-expose niya yung mga nangyayari sa Malacanang. Alam mo kung ano sabi niya? Hindi na sila nagkakausap ng kapatid niya. Nahaharangan siya eh. Ang problema ko kay Amy, ano't ano man na nangyayari, nililigtas niya pa rin yung kapatid. Thank you very much kay Abadj na nagbigay ng mga maraming bulaklak. Okay. Pero yung kapatid niya na merong sense ng politics, naitsipwera siya eh. Naitsipwera si Amy dito sa sa inner circle ng power. Ang problema ko naman, laging, ito, literal na sinabi to ni Amy, ang nakasama sa kanyang kapatid, yung mga bulong-bulong. Yung bulong ng mga nakapaligid. Ako naman, Amy, hindi naman bata yung kapatid mo. In fact, presidente siya ng Pilipinas. Ano na naman pinagsinungaling ko na naman? Ito po ay galing kay Amy Marcos. Magbasa kasi kayo. Magbasa, makinig. Ang problema nyo, sa akin lang kayo nakikinig. Nakita nyo ba? Wala pa akong kaso ng pamimake news. Lahat kasi ng mga sinasabi ko, lahat yan nasa dyaryo, nasa balita ng ABS-CBN, GMA, Inquirer, Manila Times. Pag hindi nila binalita at nabalitaan ko sa iba, kino-question ko, bakit hindi nyo binabalita na may nakidnap o ransom na Koreano? Di ba? Mahinang nila lang po ako. Tama ka. Ikaw ba, may kaso ka? Ha? May kaso ka ba, A2? Kasi mukhang hindi ka mahinang nila. Hindi ko po pinagmamalaki na ako po ay walang kaso. Minsan naiinggit ako kasi yun nga yun eh, no? Yun nga yun kasi hindi naman ako sikat kaya hindi ako kinakasuhan. Yun lang po yun. Yun lang po paliwanag doon, hindi ako sikat. Balik na po tayo, wag na po sa akin. Masyado naman nyo akong pinasisikat. Baka maniwala ko sikat ako eh. Balikan po natin si Amy. Ang problema ko kay Amy, bakit ang sinisisi mo sa kapalpakan ng kapatid mo yung mga bumubulong sa kanya? Di inamin mo rin, parang inamin mo rin na talagang wala talagang kakayahan si BBM na mamuno. Kasi nadadaan siya sa bulong eh. Ayun yung maganda. Pabor sa atin yun. Ine-expose ni Amy yung kanyang kapatid na nabubulungan. Sabi naman niya, baka rin sa kabila. Sa kabila, meaning sa Duterte side, may nabubulungan din. Talaga? Sino sa mga Duterte ang nakakabulong kanino? Sa tingin mo kay BP Sara may nakakabulong? Hindi naman ako Yun lang yung sinasabi ko, 'di ba? Ang may kasalanan, alam niyo po, pag leader ka, alam mo ito, halatang hindi ka naging leader eh. Pag naging leader ka, ang may kasalanan sa yung jurisdiction, wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Pag meron kang problemang hindi nalutas, ikaw ang pangunahing problema, ikaw ang may kasalanan nun. Leader ka, hindi mo nalutas. Ganun lang yun. Di ba? Kung magsasalita, yan po, sinong dapat sisihin? Sinong may kasalanan? Pag ikaw leader ka, naghanap ka ng masisisi, inutil ka bilang leader. Inutil. Hindi lang po weak, inutil ka. Di ba? Inutil bilang leader. Biruin mo, maghanap ka ng sisi. Ang leader, nilulutas niya yung problema. Hindi siya yung, may problema ba? Kasalanan ni Duterte yan. Nakngam po pa. Yun lang eh. Kaya yan si Claire, maaaring matalino yan, pero never na naging leader yan. Ang isang leader, hindi po nag-iisip ng kanino natin isisisi.
Imaginein mo, mismo yung mga biktima nung naiya, yung ano, ang sinisisi driver, ikaw lang ang tanging tao. Auntie Claire, ikaw lang ang tanging tao na ang sinisi mo yung mga Duterte o yung nagdaang administrasyon diyan sa pagkakamatay. Very obvious na yan ay aksidente at walang kinalaman yung taong pinakulong ninyo sa Netherlands. Pero dahil inutil kayo lahat, ang unang iniisip ng mga inutil, ito, para lang sa kaalaman mo, ang unang iniisip ng mga inutil, manisi. Kaya 3 taon na sa panunungkulan, sinisisi pa rin yung dating administrasyon. Inutil kasi. Ako naging leader ako kahit maliit po na organisasyon yung pinamumunuan ko. Never akong pumunta sa isang lugar. Assignment ko ito. Never ako, bakit to, ganito? Alam mo kung anong utak ng leader? Yung nanggaling ditong leader, may nilutas na yan na mas malaki. Etong iniwan niyang problema, mas malaki kasi nilutas niya, inuna niya yun. Hindi naman kaya yan lahat eh. Ngayon, ikaw bilang leader, pagdating mo dyan, yan na lang ang inabutan mo. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ang liit na lang ng inabutan eh. Yung malalaking problema katulad ng kriminalidad, droga, mga magnanakaw sa gobyerno, insurgency, halos lutas na lahat ni Tatay Digong eh. Yung malalaking problema. Ngayon, nagsisimula na naman. Basta po lumalaki ang rally, dadami na naman po yung mga tao mare-recruit nila sa insurgency. Sino po nagsabi niyan? Na yung mga rebelde, ang pinagkukunan nila na yung recruitment nila ay galing sa mga aktivista. Alam niyo kung sino? Si Teddy Casino. Sinabi niya sa, di ko alam kung sa interview o sa hearing. Sabi niya nga, natural, mga aktivista ay marirecruit ng mga NPA. Nung panahon ni Tatay Digong, wala na halos mga rally. Ang rally nun, 5, 6, mga mas marami pa yung placard sa mga nagrarally. Ngayon, ang lalaki na naman po ng mga rally. Diyan po magmumula sa mga nagrarally na yan, mga kabataang estudyante, yung mga balang araw ay magiging rebelde. Naintindihan niyo po? Iba yung rally ng mga Duterte kasi pinagtatanggol namin yung Duterte. Kaya yung mga sisi ng sisi, inaamin nyo lang. Kung kayo po ay follower ng mahilig manisi, inaamin nyo lang na inutil yung pinapalo nyo kasi may problema. Ay, problema ng Duterte yan. Ano ang gagawin mo kung may nakita kang problema? Ang mindset po, mindset yan, mindset. Ang mindset po ng isang leader, hindi ko sisisihin kung may inabutan akong problema doon sa lugar na yon. Hindi ko sisisihin yung dating leader kasi malamang may nilutas siyang mas malaki. Ito lang ang inabot ko. Ibig sabihin, prioritize lagi ng leader, priority lagi ng leader, yung mas malaking problema. Okay? Yun po yun. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng